Patay ang isang murder suspect sa Cebu matapos makipagbarilan sa mga aarestong pulis. May report si Fe Marie Dumabok mula sa GMA Regional TV. Nauwi sa engkwentro ang operasyon ng pulisya laban sa isang 44 anyos na murder suspect. Pinuntahan siya sa kanyang bahay ng mga otoridad matapos ituro ng mga saksi bilang ang bumaril at pumatay sa isang 46 anyos na fruit salad vendor sa barangay Sangat sa San Fernando, Cebu nitong Sabado. Pinuntahan siya ng pulisya para arestuhin. Ngunit sa halip na sumuko ay nakipagbarilan ito sa mga rumisponding pulis gamit ang long firearms at iba pang armas. Umabot ng halos 5 oras ang barilan. Nanirespondihan na rin ng mga pulis mula sa Karatig Lungsod at ng Regional Mobile Force Battalion. Nang malapit nang ma-neutralize, bigla na lamang nagliyab ang bahay ng suspect habang nasa loob pa ito. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Sinubukan pa umanong tumakas ng suspect mula sa nasusunog nitong bahay, pero nabaril na siya ng mga rumisponding pulis. Ayon sa inisyal na investigasyon, pinaghinalaan umano ng suspect na asset ng pulis ang biktima. Nakastorya po nako ang anak niya karon gitawagan gid niya during atong negotiation na mo nananghid na daw nag-I love you na ya nananghid upuan ba kanang dili siya mo surrender daw. Isang pulis naman ang nasugatan sa kanang braso pero nasa ligtas na kalagayan na. Ang suspect ay dati nang nasangkot sa pagpatay sa isang barangay kapitan sa Naga, Cebu noong 2010 at sa pamamaril sa anak ng dating alkalde ng Carcar City noong 2012. Naresto rin ang suspect noong 2017 sa isang checkpoint matapos makumpiskahan ng iligal na droga at hindi lisensyadong baril. Nitong Setyembre lang ito nakalaya. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Fe Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Pinaghahandaan ng mga otoridad ang posibleng dagsa pa rin ng mga bibiyahe sa Semana Santa sa kabila ng mahal na gasolina at diesel. Pakonsuelo sa ngayon ang diskwento sa toll. Nakatutok si Rafi Tima. Naghahanda na ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX para sa nalalapit na mahal na araw. Ipapatigil muna ang mga construction at road improvements doon simula March 27. Inaasahan kasing dagsa pa rin ang mga uuwi sa kanilang mga probinsya pero hindi na ganun kadami gaya ng mga nakarang taon dahil na rin sa taas ng presyo ng krudo. Maaaring bumaba po yung total volume po natin pero sa tingin po namin makakaranas pa rin po tayo ng pag-congest during yung rush hours at saka yung mga days na nakikita natin lalong-lalo na po yung uwian po sa Miyerkules Santo ng hapon hanggang gabi at ganun din po yung sa Huwebes ng umaga. Ang Department of Transportation naghahanda na rin para sa Semana Santa. 20% pagtaas sa bilang ng pasahero ang inaasahan. Right now, we have sufficient personnel to deploy. We will be on 24/7 making sure that our passengers are safe and secure. In case lang meron pong magsamantala o magtaas ng pamasahe po or kung hindi man mali yung kanilang serbisyo. Alam niyo po, isumbong niyo agad po sa SAIC. We will file cases po doon sa mga involved na personnel. Ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, pansin nga nila ang pagbaba ng volume ng mga sasakyan mula nang tumaas ang presyo ng langis. Nangunguna po yung government na yung offices ngayon is 4-day work week na lang po. So that's also one factor po kung bakit bumaba po yung volume po namin dito sa NLEX and SCTEX. Para gumaan naman ang pasanin ng mga motorista, ngayong araw ipinatupad na ang toll discount sa mga expressway. Unang nag-anunsyo ang Metro Pacific Tollways Corporation noong nakarang linggo na magkakaroon ng kabiyahe rebate program kung saan babalik sa dating rate ang kanilang toll rate para sa mga piling sasakyan sa loob ng 2 buwan. Makikinabang dito ang mga Class 2 public utility buses, modernized jeepneys at Class 3 vehicles na dadaan sa NLEX, SCTEX at Cavitex. Ibababa ulit yung toll rate to the level po ng bago kami mag-increase this year. So that's about for NLEX is from 12 pesos to 72 pesos depending on yung entry at saka yung class ng sasakyan. Ang operator ng SLEX at Star Tollway nag-anunsyo na rin ng rebate program na nagsimula ngayong araw. Balik din sa lumang rate ang mga sasakyang sakop ng programa tulad ng mga public utility jeeps at UV Express, public utility buses at modern jeepney at mga cargo trucks at trailers.
Sa SLEX, mula 13 hanggang 39 pesos ang matitipid, depende sa klas at biyahe. 9 pesos hanggang 26 pesos naman ang matitipid ng mga bibiyahe sa Star Tollway kada biyahe depende sa klas at destinasyon. Ayon sa Department of Transportation, magkakaroon din ng discounted toll rate sa Manila-Cavite Toll Expressway, R1 Expressway Extension at Muntinlupa-Cavite Expressway. Malaki raw ang pasasalamat ng DOTR sa mga toll operator dahil malaking tulong ito para sa mga PUV drivers na hirap na dahil sa taas ng langis. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bumulusok pang lalo sa 60 pesos and 30 centavos ang palitan ng piso at dolyar ngayong araw. Nakatutok si Maki Pulido. Bagong record low ang halaga ng piso matapos itong humina pa ng 20 centavos. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 60 pesos and 30 centavos kada dolyar. Paliwanag ng isang ekonomista, resulta ito ng patuloy na pressure sa Philippine peso dahil malaki ang demand sa US dollars na pambili ng nagmamahal na petrolyo sa world market. Palagay ko hindi na yan bababa pa sa katulad ng dati na nasa 57, 58. Malaki ang demand natin sa dolyar kasi kailangan natin bumili ng petrolyo sa mas mataas na presyo. Mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East, bumaba na ang Philippine Stock Exchange ng mahigit 500 points. It's a natural reaction to uncertainty, right? With what prices in the commodities market are also showing. So maybe it's really a knee-jerk reaction. It's not driven by fundamentals, right? It's driven by the reaction, knee-jerk, of a lot of the investors. So as long as we're good in terms of the macro fundamentals, no? Ayon sa financial analyst na si Jonathan Rabelas, ang pagbenta ng stocks kung may masamang pangyayari, walang epekto sa kita ng mismong kumpanya. Mas aalalahanin daw ng mga negosyo, halimbawa, ang pagmahal ng transportasyon at kuryente na epekto ng giyera sa ekonomiya. Walang effect sa kanila yon. Kumbaga, yung pera na, yung nilist nila, ang ginagamit na yan ng kumpanya. Nakuha na nila yung pera na yan. Yung binibenta lang is the ownership na merong. Pero mga foreign investor na may balak mamuhunan ng negosyo sa bansa, maaaring ipagpaliban muna ito o kaya umatras kung tumagal pa ang gulo, ayon kay Leco. Maaari ring umatras ang mga foreign investor na kasalukuyan ng namumuhunan sa bansa pero hindi raw ito agaran. Ang mga foreign investors ay mag-iisip din paano yung magiging cost of production nila dito sa Pilipinas. Ang unang-unang titingnan nila dyan is yung kanilang gastos sa utilities. Tataas ba ang singil sa kuryente? Tataas ba ang singil sa tubig? Gaano kataas ang aabuti ng pagtaas ng presyo ng petrolyo? Mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-stabilize ng halaga ng piso at kontroli ng inflation o bilis ng pagmahal ng presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pag-issue ng mga pulisiya. Inaabangan ang desisyon ng Monetary Board na sa April 23 pa ang nakatakdang meeting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, opisyal na ngang nagtapos ang pag-iral ng amihan o northeast monsoon sa bansa. Udyat naman yan ang pagsisimula ng warm o dry season o yung tag-init. Ayon sa Pag-asa, asahan sa mga susunod na araw o linggo ang unti-unting pagtaas ng temperatura. Karaniwan sa hapon o tanghali ang matinding init kaya iwasan ang pagbibilad ng matagal sa tirik na araw. Kung hindi maiwasan ang outdoor activities, magpahinga sa mga lugar na malilim o ventilated, uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit at huwag kakalimutang magdala ng payong o proteksyon sa init. Lubhang delikado po lalo sa mga senior citizen o may iniindang karamdaman ang matinding init na posibleng maawi sa heat stroke. Gaya ngayong araw, pinakamataas pa rin ang heat index o damang init na posibleng maranasan bukas sa Dagupan City, Pangasinan hanggang 40 degrees Celsius yan. Maalinsangan din ang panahon sa iba pang bahagi ng bansa. Pero kahit opisyal na ang tag-init, hindi pa rin naalis ang posibilidad ng ulan dahil sa easterlies at localized thunderstorms. May mga makapal na kaulapan sa Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may ulan na sa summer provinces. Magpapatuloy yan sa hapon. May ilang lugar sa probinsya na makakaranas ng heavy rains kaya maging handa sa baha o pagguho ng lupa. Uulanin din ang ilang bahagi ng Leyte,
Bicol Region sa Luzon ang uulanin, partikular sa Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Kalat-kalat naman ang ulan sa Mindanao. Dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero huwag pa rin kakalimutan ng pagdadala ng payong. Hindi napigilang maging emosyonal si Gen Z Sparkle singer-actress Zephanie sa pilot ng kanyang afternoon prime series na Born to Shine. Proud ang buong cast, kabilang si veteran actress Tessie Tomas, na pinuri naman ang mga nasa likod ng kamera. Makichika kay Aubrey Carampel. Lapit mga suke! Presyong kayang-kaya! Simula pa lang ng pilot episode ng newest Kapuso afternoon prime series na Born to Shine. Napaiyak na si Zephanie nang ipasilip ang kanyang karakter na si Jenny Sikat. Isa po yun sa pinaka-favorite ko na shoot namin. Kasi parang sobrang naramdaman ko po talaga na parang totoong buhay. Yung feeling na pag nabot mo na yung pangarap mo, ito na yung feeling. And yung story po kasi ni Jenny, ganun siya magfo-flow na yung journey niya hanggang sa mabot niya yung pangarap niya. So, exciting po yung mga susunod na mga episode. Kasama ni Zephanie na nanood ang buong cast at production team. Minchi? May cameo sa pilot episode sina Julian San Jose at River Cruz. What is she saying? Na gumaganap as Young Dara and Young Dio. Christopher Martin as Young Perry. At Mikey Quintos na younger version ng karakter ni Manilyn Reynes as Minchi na nanay ni Jenny. Sobrang kaba ng grupo dahil sabi namin, ito na yung simula. Sana mapanood nila at panoorin nila. At ang dami nating nagko-comment, ang dami na thank you po talaga. Nakilala na rin si Amelia Halari na ginagampanan ni Tessie Tomas, ang intimidating mother ni Dara, played by Vina Morales. Pinuri rin ni Tessie ang mga nasa likod ng kamera. A good serye starts with a very good script. Tapos, a very solid cast, good direction, good editing. It was probably the most exciting serye in the afternoon for GMA7. Nang matapos ang episode, palakpakan at nagyakapan ng cast na feeling proud sa kanilang palabas. Sa mga susunod na episodes, mas makikilala pa ang iba pang karakter ng musical drama series at mapapakinggan din ang original songs na ginawa para sa serye. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapuso natin na ngayon pa lang ay sumama sa amin sa pilot episode. Sana po samahan nyo kami hanggang dulo ng kwento ng bawat character ng Born to Shine. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Simula na ang 50% discount sa pamasahe ng LRT2 at MRT3, pero hindi pa tiyak kung hanggang kailan. Malaking tulong yan lalo't may mga dating nagdadala ng sasakyan na nagtitrend na rin ngayon. Nakatutok si Mariz Umali. May mga suki ng MRT3 na muntik pang makaiwan ng sukli. Marami pa kasing di nakakaalam na 50% ang discount sa pamasahe simula ngayong araw. Dito po sa fare matrix ng MRT3 na nakapaskil na rito sa teller, ang dating 28 pesos na end-to-end na pamasahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue ay naging 14 pesos na lamang. Yung 24 pesos ay naging 12 na lang, yung 20 pesos naging 10 na lang. Pinakamababang singil ay 6 pesos. Dahil sa 50% discount, kapantay na ng lahat ng mga estudyante, senior citizen at PWD ang pamasahe ng lahat ng mga karaniwang pasahero. Malaking bagay yan sa nursing assistant na si Marites, lalo't nagmahal ang singil ng iba niyang sinasakyan. Meron na sa tricycle 20, nagiging 25 na ngayon. Sa bus 50, nagiging 55. Pag aircon, naging 60, 55 to 60. Tulong din yan sa mga nagtitrend na lang, imbis na mag-drive sa EDSA para makatipid ng gas. From Novaliches to Pasay, 2 araw kulang ang full tank niya. So ngayon, nag-MRT na kayo? Ang laki ng ginahawa, ang laki ng dagdag sa pang-araw-araw na budget ko sa transportation. Ang mawawalang kita ng MRT pupunan ng dagdag subsidiya mula sa kaban ng bayan. Kaya ang tanong, hanggang kailan ang discount ng MRT3? Mag-aantay tayo ng abiso sa presidente kung hanggang kailan ito. 50% din ang discount ng LRT2 para rin sa lahat ng pasahero.
35 million pesos kada buwan ang mababawas sa kita nito na sasaluhin din ng gobyerno. Wala silang kailangang ipakita, pero yung nalilinawin ko yung naka 50% na ngayon, like yung mga estudyante, senior citizen, PWDs, 50% na sila, so wala nang further discount yon. Malaking bagay sa amin yung tipid na yon. For me, it's a good thing po since nagtaas na po talaga yung presyo ng gas. Sa single journey ticket, 8 pesos hanggang 18 pesos depende sa destinasyon, habang sa stored value card o beep card ay mula 6 pesos and 50 centavos hanggang 16 pesos and 50 centavos. Sa kabila ng hiling ng isang mambabatas na ilibre na ang pamasahe sa tren, hanggang 50% discount lang sa ngayon ang pinatutupad ng MRT3 at LRT2. Sa ngayon po, yan po ang ating guidance, no? 50% discount across the board, no? So, yun po ang ating i-implement sa ngayon. Ang LRT1 naman na pinatatakbo ng isang pribadong kumpanya, wala pang anunsyo kung magkakaroon ng katulad na diskwento. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Para sumapat ang supply ng langis, pansamantala na ring pinayagan ang pag-import ng Euro 2 petroleum products kahit dati na itong ipinagbawal dahil mas marumi at mas nakadudulot ng polusyon. Bahagi po ito ng mga hakbang ng gobyerno para makalikom ng dagdag na supply. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng gyera sa Middle East, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na may sapat na supply ng langis sa bansa. Ayon sa Department of Energy, may supply pa tayo ng langis hanggang Abril. May required sila na 15 days, pero ang capacity nila siguro 40, ano? And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Para masiguro ang supply ng langis sa bansa, pansamantalang pinayagan ng DOE ang pag-import ng Euro 2 petroleum products. Pero ang pwede lang gumamit nito ay yung mga sasakyang gawa noong 2015 o mas luma pa. Mga traditional jeepney, power plants, generators at marine at shipping industry. Mas mura pero mas mataas ang emission ng Euro 2 kumpara sa Euro 4 na standard ngayon sa Pilipinas. Mataas ang sulfur content ng Euro 2 kaysa sa Euro 4. Ang mas mataas na sulfur content, mas nakakadumi at nakakasira ng makina. Mas nakakapagdulot din ito ng polusyon. Pero dahil sa anilay extraordinary circumstances sa Middle East na nakaaapekto sa petroleum markets, kinakailangan magpatupad ng temporary regulatory measures para masiguro ang sapat na supply at magkaroon ng access sa mas maraming uri ng produktong petrolyo. Pero sa tingin ng energy expert na si Attorney Noel Baga, bagaman makakatulong ito sa supply ng langis, hindi ito sapat, lalo't patuloy pa ring sumisirit ang presyo ng produktong petrolyo. Very helpful ito sa oil industry natin para mas may leeway ang ating oil companies na mag-import ng oil. Even though dirtier oil siya, pero para may leeway siya na mas marami siyang ma-import para sa energy security. Ngunit hindi sapat ito para i-address ang oil crisis. Ayon sa Center for Energy, Research and Policy o CERP, nasa 60 araw ang reserba ng langis ng Pilipinas, higit na mas mababa sa reserba ng ibang bansa sa Asia. Tulad ng Japan na 250 days ang reserba ng langis. Mungkahi ng CERP, dapat magkaroon ng Strategic Petroleum Reserve ang Pilipinas, tulad noong 1970s hanggang 1980s na pinapatakbo ng Philippine National Oil Company. Mas maganda raw kung nasa pang-isang taon ang reserba. Napaka-thin margin lang nung 60 days. Mas mabuti talaga kung meron tayong Strategic Petroleum Reserve na i-establish yung gobyerno para meron tayong mas pangmatagalan na supply ng langis. It will be established by the government at kung may oil crisis, pwedeng ibenta ng gobyerno yung langis na ito at subsidized prices sa mababang halaga sa taong bayan. Si Senador Chis Escudero naghain na ng panukalang batas na layong magtayo ng sariling crude oil tank storage facility ang gobyerno para maging panangga sakaling magkaroon ng geopolitical crisis, magkaproblema sa supply o magkaroon ng biglang pagtaas ng presyo. Sa ilalim ng panukala, kayang mag-imbak ng pasilidad ng supply na pang 90 hanggang 180 days na pangangailangan ng buong bansa. Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa, lumabas sa monitoring ng PNP sa mahigit 14,000 gas stations na mahigit 400 gas stations na ang nagsara. Dinirekta na po natin ito sa Department of Energy para sila po ang mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding na nasabi mga gas stations. Sabi ng PNP, may 2 kaso ng naisampa.
hoarding at profiteering sa magkahiwalay na lugar sa Eastern Samar. Ayon sa PNP, nagmo-monitor sila bilang bahagi ng kanilang paghahanda kung magkaaberya sakaling magka-oil crisis. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ni-release na ni Never Say Die star Jillian Ward ang pinakabago niyang single entitled Pumapag-ibig. Tulad ng lyrics sa kanta, may nakapag-knockout na nga ba sa puso ni Jillian? Ichichiki yan ni Aubrey Carampel. Full of love and good vibes. Yan ang hatid ng newest song ni star of the new gen Jillian Ward na Pumapag-ibig. Kinanta niya yan for the first time ng live with a full band sa All Out Sundays. May pagka-pop rock and very danceable ang newest track ni Jillian na tungkol sa pag-express ng feelings for someone you love. Kanino kaya niya dinededicate ang kanta? Sa lahat ng mga pumapag-ibig. Ayun, tsaka sa mga taong gusto nilang happy lang, alam mo yun, ma-express yung nararamdaman nila na masaya sila, may nagpapasaya sa kanila. Natanong din si Jillian kung tulad ng kanta, siya ba mismo pumapag-ibig na? Magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi. Going back sa kanyang single, sabi ni Jillian nakipag-collaborate daw talaga siya sa composers at tumulong sa pag-rewrite ng lyrics for a more personal touch. Pag uma-acting ako, meron ako mga characters na piniplay, pero pagdating naman sa music, gusto ko talagang, ito yung maging way ko na ma-express ko yung sarili ko bilang si Jillian. Pumapag-ibig is out now on digital music platforms. Pero marami pa raw plano si Jillian for her music. Mas ine-effortan ko talaga na mas magkaroon ako ng knowledge sa music, tapos nagtitrain din ako parati sa pagsayaw ko po, and nagsastart na rin ako mag-voice lessons, and meron na rin ako mga nakabangko na songs na ako yung nagsulat. Like, ako lang mag-isa nagsulat, na soon i-release ko siya sa tamang panahon. Yan yung video, yan yung makakapagpalaya kay tatay. Sa ngayon, busy din si Jillian sa GMA Prime action drama series na Never Say Die. Bukod sa patindi ng patindi na ang mga eksena sa serye, inaabangan din ang characters ni Lian Valentin, Heath Hornales at Eman Bako sa Pacquiao. Sobrang dahil pa pong mangyayari sa Never Say Die. Dahil pa pong action na mangyayari, pero meron din mga iyakan scenes, kilig scenes, happy scenes, comedy. So, lahat na po sa Never Say Die, halo-halo eh. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.